Nako, eto mga kabayan, good news to. ICC case update. Finally, Kaufman gumanti na. At Trillanes Rimulya na taranta hatol ng ICC. Aba, yan po ang ating alamin mula po rito sa video ito mga kabayan. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito mga karibin natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. Aba, kaya pala, no? Kaya pala itong mga congressman, mga kaubayan ay sobrang ingay. Oo, sobrang ingay po dito sa impeachment ni BP Sara dahil ayon po dito, no? Kay Attorney Harry Roque, mga kaubayan. Ang halaga ng pirma ngayon sa impeachment ni BP Sara ay hindi bababa sa 350 million pesos. Nako po. Saan naman kaya nila kukunin yan? Eh di syempre sa kaban ng bayan, di ba? Sa kaban ng bayan, pinaghirapan po ng taong bayan, isusuhol sa mga congressman para patalsikin ang isang, no? Ang isang nagtatrabaho, at vice presidente na talagang may puso para sa masa mga kaubayan. Ba? Ayon po dito mga karbi natin, yun nga, ang sabi ay ang halaga ay 350 million pesos. No? Kaya naman pala itong si Luestro, itong si Abante, itong si Ridon, hindi mapakali. Oo, dyan po sa ginawa nilang deliberasyon na patungkol sa impeachment ni BP Sara. Sabi po dito ng ating mga kabayan, ayon po dito kay Polly, correct, 150 million dati. Ngayon, times 2 na. Aba? Lorenzo, sabi po niya, paldo na naman mga kabayan. Amin agad, Paldo. Marami nagko-comment ng paldo. Ano to? Scatter ba ito? Sabi po dito ni Charlie, ang sinasabi ng lahat, pumirma sila, dapat mag-react. Hindi ikaw na nagbabasa lang at nagre-react. Natural, lahat aligasyon ngayon, puro tatanggihan. Siyempre, di ba? Tulad ng akusasyon ng 18 dating Marines, di ba? Tinatanggi po nila yan. Lahat, walang aamin dyan, kahit sabihin pa natin 1 million. O kahit natin sabihin natin piso lang. Okay, kahit piso lang. Ang suhol, sabi na, sinuhulan kayo ng piso, tatanggi pa rin yan. Hindi yan naamin. Ito pa kaya, napakalaki nitong pera, 350 million. Kung yung trillion nga sa flood control scandal, mga kaubayan, ay tinatanggi nila. At ayaw pag-usapan sa anumang plataforma ng ating gobyerno. Di ba? Pinag-uusapan pero pinagtatakpan yung mga mastermind. Ganun po sila ngayon, no? Sabi naman po dito, kung tinulong nila sa mahihirap ang perang, di sana naghihirap ang taong bayan. May mga pansariling interes, correct? Correct. Sabi po dito ni Paz, pwede saan mag-sign, sayang ang pera. Pantawid gutom. Saan pwede daw? Sabi niya, kung siya ang tatanungin, pipirma rin siya si Paz, no? Malaking pera din kasi yan mga kaubayan, no? Galing sa taong bayan. Tapos yan na. Diba? Sinusuhol lang sa kanila. Grabe talaga ito mga karbi natin. Parang na-imagine nyo, ginigisa po tayo sa sarili nating mantika, no? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan sa statement ni Attorney Harry Roque at pasadahan po natin ito, no? Ito namang si President Bongbong Marcos Jr. Ito po, Marcos Jr. admin nakipagsanib puwersa sa mainstream media upang labanan umano ang fake news. Nagkasundo ang Presidential Communication Office at siyam na pangunahing pahayagan sa bansa upang palakasin umano ang laban kontra fake news at disinformation sa social media. Ay nako, nung isang araw lang may nagpakalat na fake news, yung Abante News ay Billionaire News Channel. Ikinorek po ni BP Sara, di ba?
na hindi naman nagtrabaho si Madriaga sa kanya, pero bakit ganun ang balita nila, 'di ba? Oh. See? See what I'm trying to point out? Even mainstream media, nag-fake news. Lalong-lalo na kaya ang PCO, makikipagsanib yung fake news na mainstream media sa fake news na PCO. Aba, ano nang kalalabasan nito, mga kaubayan? Kung walang social media na magpa-fact check sa kanila, kung kukontrolin nila ang information, ano na ang mangyayari sa ating bansa, di ba? Na-imagine nyo, mga kaubayan, no? Si Yusek Claire Castro, sabi nga ni, sino ba nagsabi, si Attorney Baligod, sabi niya, ever since nag-start si Yusek Claire Castro maging PCO, wala nang sinabing hindi kasinungalingan, di ba? Puro kasinungalingan ang lumalabas sa bunganga. Makikipag-partner sila kay Yusek Claire Castro sa mga mainstream media. Aray ko po, delikado po ito, mga kaubayan. Okay lang, basta hindi nila pwedeng kontrolin ang social media eh. It is freedom of expression, freedom of press, speech, no? Grabe yung na-imagine ko dito sa makikipagsanib pwersa nila. Yung imagination ko lang. Ano kayang mangyayari kung talagang magsanib pwersa talaga sila, di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito, sabi po ni Gamboa, birds with the same feathers, they are the same birds. Oo, correct ka, no? Yun, sanib pwersa ay blackout news. Correct. No, nag-blackout po sila, no? Doon po sa 18 Marines, di ba? Nung una, walang nagpipick up ng news, mga kaubayan, patungkol po doon. Since na pinasabog ng social media, no? Doon na sila nataranta. Kailangan na natin kumilos kasi kapag hindi tayo magtrabaho, no? Maano tayo ng social media. Mapagtatakpan na tayo, di ba? Correct yun. Yung sinasabi sabi ni Mios Kerpo, no? Kerpo, okay? Yung sanib pwersa ay blackout news sa mga balitang hindi pabor sa kanya. Correct, no? Sanib pwersa para pagtakpan ang katotohanan. Correct. Sumanib sa media o binayaran ng pondo ng bayan. Yun lang. Yun lang yung masaklap dito, no? Kasi yung pinaghirapan ng taong bayan, yun rin yung ibabayad sa mainstream media. Kung bayaran po nila. Nako po. Matagal nang magkasabot ang mga yan mula na naupo si PBBM, may malita kasi. Correct. Can you imagine, no? Imagine the difference between former President Duterte and PBBM with the media. Grabe, di ba? Grabe po yung mainstream media nung panahon ni former President Duterte. At grabe rin ang mainstream media sa panahon po ni PBBM. Grabe po sila katahimik sa ginagawa ng palasyo. Pero dati grabe po. Kahit eksakto na yung tanong, kailangan ipa-follow up question pa yan ng mainstream media. Di ba? Di ba? Kaya mainit po noon ang mainstream media. Ngayon, napakalamig, no? Sa sobrang lamig, mga kaubayan, hindi na natin nararamdaman. Oo. Hindi na po natin nararamdaman yung mainstream media. Sabi po dito ni Kier Azula, paldo ang mga media, correct? Bayad lahat yan, tell it to the Marines. Tama, let's, milyon binibigay, true to the tune of Taralets. Yun, Taralets nga. Sabi na magre-reporter na lang siya, ayun na. Makipagsanib pwersa para direkta ng si PBBM lang mag-anchor ng bawat mainstream media dito sa ating bansa. Imagine, mga kabayan, presidente na po ang direktang magre-report. Okay? Sa atin. Siya na po sa JMA, sa ABS-CBN, News 5, lahat na lang ng outlets, no? Siya po ang makikita ng taong bayan, no? Diyos ko po. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan, dito sa plano po nila na magsanib pwersa?
O, i-comment nyo na lang po sa baba mga kabayan. At eto, pasadahan na po natin. Nako, eto Attorney Nicholas Kaufman, binanatan si Trillanes. Eto, panoorin po natin to. Well, I can't tell you who gave witnesses to the ICC, okay? But I can tell you what Mr. Trillanes himself said. I mean, I came here with Yes. a few articles here. I mean, back in September of 2025, we had Jesus Crispin Remulla, when he was then the Secretary of Justice, I think, saying that the country has no direct relationship with the ICC, which is why Trillanes became a bridge between its government and the responsibility to protect witnesses. Then, I think in October, he also said that Trillanes remains in coordination with the ICC to submit evidence and assist in locating witnesses for the case. That's Trillanes himself. And as of today, Remulla, once again, now the ombudsman, comes back and he said the former Senator Antonio Trillanes, who introduced him to 2 ICC personnel, and they discussed the protection for witnesses in the ICC case that was filed against the former president, Rodrigo Duterte. Now, there's no secret about Trillanes' distaste, if I can put it that way, for the former president. He's been involved in this case right from the start. He was the person who refused to sign the Gordon report. He was the person who eagerly signed the Quadcom report. He's the person who, when Attorney Sabio died, and he withdrew his support for the communication that he filed right back at the beginning, then along came Trillanes himself, along with another attorney, Gary Alejano, and they filed a communication with the court. So he's always been behind the scenes, this individual. What does that mean to you? Well, it means that if he's close to the president himself, then perhaps there is some substance to the allegations that have been made. And is that a problem also, the statement by the ombudsman saying that he admitted that he met with the ICC prosecutors? Well, it depends what witnesses. If he has been supplying witnesses, which what he claims to have been doing, it depends what witnesses he has been supplying. Essentially, he said that we need to protect the security of the witnesses as well. The Correct. state. Well, yes, witnesses should be protected, yes. But once again, Do you see anything wrong with that? Well, for the protection of witnesses, well, put it this way, it depends what the framework is and how the Filipino government can do that when it's not got an agreement with the courts at the present moment in time. I mean, there could be agreement. If you remember, the deputy prosecutor gave an interview to Rappler on Friday, and I even remember the timestamp. It was somewhere around 18 minutes and 30. He was saying that the OTP, the Office of the Prosecutor, can conclude private agreements with private individuals and also with NGOs and with governments, obviously. That's under Article 54.3d of the Rome Statute. So anything's possible. I don't know. I can seek further clarification. I'm currently contemplating whether I ought to do that. Clarification on before the ICC, you can do that? Well, Trillanes has said so much in the press, then maybe, yes, I will be seeking clarification of what really he was doing. Before the pretrial chamber, we can do that? Well, I can seek disclosure. I can petition the Office of the Prosecutor. I can ask for the disclosure of documentation. They can refuse. And if they refuse to give me it because they believe that I'm on a fishing trip as opposed to seeking it for some legitimate purpose, and I do have a legitimate purpose in mind, but I'm not going to disclose it to you, then I can go before the pretrial chamber, before now the trial chamber, should we need to, if the case gets confirmed. All right. So, but essentially we can say that that's one of the basis for saying that this is a police. Well, he says It's it himself. clearly, yeah. He says it himself. 2 factors. First of all, Trillanes, a known enemy of Duterte, admitting himself that he was bringing witnesses to the ICC. Ito pa So ayan mga kabayan, klarong-klaro po na may kilalaman po si Trillanes dito po sa ICC. No, napakalaki po talaga ng ginagampan ng ni Trillanes, papel ni Trillanes dito. Since na ang allegation ng 18 Marines ay $2 million po ang naibigay sa ICC. Now, would the ICC be fair and just sa kanila pong paghusga dito kay former President Duterte? For example na lang, yung mga investigator ng ICC na sangkot dito sa Pilipinas sa ganyang mga kalokohan ni Trillanes. Sa palagay niyo po ba yung ICC ay lulutuin din? I mean, lilitisin din? Bibigyan din ng diin? Itong kanilang mga investigador? Para lang maging patas, mga kabayan. Hirap mahirap mag-speculate kasi hindi po natin alam yung culture nila. But based on sa mga sinasabi ng mga eksperto at ng mga balita about sa ICC, that ICC
is really politically motivated court, no? So meaning, no, napupolitika ba dito si former President Duterte? Dahil ang ginamit pong pera, para pala sa kanila, ay galing sa pondo ng bayan. Patago nga lang kung nung kinuha, di ba? Hindi natin alam kung kaninong departamento nang galing po yung pera, no? Pero masasagot po yan ni Saldico kung pumunta dito si Saldico. Yun lang ang problema eh. Wala na tayong narinig mula kay Saldico, no? Balita kay Saldico. Talaga ba gusto nilang huliin si Saldico? Bakit wala na pong balita? May tayo mga vloggers, no? Magtulong-tulong po tayo. Araw-arawin nga natin to. Oh, araw-arawin natin itong si Saldico. Kumustahin po natin ang ating gobyerno kung ano nang update kay Saldico. Kasi si Saldico ang pinaka susi sa nakatagong sekretong ito. Sa nakatagong, di ba? Sa nakatagong sekretong pagnanakaw na ito. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below. Syempre, huwag pong kalimutang i-like at i-share na rin po ang video ito. Maraming salamat po.